What's up mga sir, madam, idol? Ito nga pala yung aking alagang lovebirds, ano. Tingnan po natin dito sa loob kasi meron po itong bagong inakay na hindi pa nakakalipad. Kaya silipin natin. Ayun, sir idol, oh. Andun yung nanay at tatay. Ayan. Ang isa po dyan ay hindi pa nakakalipad. Ayang naiwan na yan ang bagong inakay ngayon. So ganito po kasi mga sir, madam, idol. Ako po ay nagbabalak ng ihiwala yung dalawang anak na yon, yung nasa tabi, no, yung malapit doon sa may bilog, dahil tinutuka na po yan ng nanay at tatay nila kapag pumapasok dito sa kanilang itlugan dahil nga may bago ng inakay. So naisipan kong maggagawa ako ng panibagong itlugan dahil meron na akong nabiling kulungan na double para mailipat sila doon dahil nagmi-mate na din sila mga sir, madam, idol. So ayan mga sir, madam, idol, natapos na ako maglagari, hindi na lang po natin pinakita dahil sobrang haba po niyan pag papakita pa natin. So dito ipapakita ko na lang yung aking mga naputol, natabas na pinulik at akin na po bubuin. Scrap pinulik lang po ang ating ginamit dito mga sir, madam, idol. Talo-talo na po yan dahil wala, yan po ang available. Ang kalalabasan pala ng itlogan na ating nagawa ay 15 inches and a half ang kanyang haba at ang kanyang taas ay 7 inches and a half at ang kanyang lapad naman ay 8 inches and a half. Yan po ang kalalabasan ng ating ginagawang itlogan ng ating alagang lovebirds, madam, idol. Ayan, mayroon pang sumali-sali, may pinakita sa cellphone. So ayan, tuloy-tuloy nga lang tayo sa ating paggawa mga sir, madam, idol. Kahit naman may pinakita siya sa cellphone, nautusan ko pa rin mag-abot ng basahan. Ayan, naglalagay na rin nga pala tayo ng stick glue sa kabilang side para may kabit na rin po natin yan mga sir, madam, idol. So, alam niyo mga sir, madam, idol, napagpasyahan kong gumawa na lang ng sariling itlogan ng aming alagang lovebirds dahil kung iyan po ay iyong bibilhin ay nasa mga 500 din po yan. So para po makasave tayo, kung kaya naman natin gumawa is gagawa na lang din tayo, didiskartehan na lang natin sa paggawa mga sir, madam, idol. Ang maliit kasing itlogan mga sir, madam, idol, parang hindi sila komportable. So kaya ang ginagawa ko pong itlogan ng aking mga alaga ay yung malaki na para komportable naman sila sa loob. Nagkamali pa nga ako ng dampot ng ilalagay. Ayan, tingnan nyo, nililinis ko dahil nalagyan ng stick wheel. Ito nga pala yun mga sir, madam, idol. Tingnan nyo, lapat na lapat, diba? At kasukat nya. Ayan, pako lang tayo ng pako. At pagkatapos nyan, maglalagay na tayo ng puwet. Tatakpan na natin yung sa puwitan. At yung sa may pintuan na naman ang ating a-assemble. Ganun lang mga sir, idol. Diskarte lang kumbaga dahil kung gusto nating makatipid ay gagawa tayo ng paraan para makatipid dahil sayang din naman, magagasto natin sa ibang bagay kung ang pambili natin yan. Kung kaya nating gumawa nakatipid tayo, di ba? Didiskartehan lang talaga. Habang gumagawa nga pala tayo dyan sir, madam, idol, is mayroon pong nakakita sa atin at nag-usisa, nagtanong-tanong kung papaano, anong sukat, dahil nagbabalak din sigurong gumawa dahil may alaga din siya. So ayan, nakwadrado na natin. Ayan ang kanyang pang tapal sa puwitan mga sir, idol. Natabas ko na po ito lahat at iyan ay assemble na lang. Ilagay na naman ng stick wheel. Pagkatapos ipatong yung pantakip dyan and papakuan. Ganun lang. Diskarte lang. Ayan na nga ang aking kaibigan. Kanina pa nagtatanong. Ayan, lumapit na nga.
Ang sarap sa pakiramdam, Sir Madam Idol, na habang gumagawa ka, may nagtatanong anong sukat para gagayahin niya na rin daw. 'Di ba? Gusto ring makatipid to. Ayaw ding bumili ng itlogan ng lovebirds. Medyo mahal din kasi. Scrap pinulik ito mga Sir Madam Idol dahil yung una kong mga itlogan ng ibon is gawa sa paleta. Kaya lang wala naman akong planer, minsan hindi po nagiging pantay po talaga yung pag pinagtabi-tabi mo yung paleta. Yan, patuloy lang tayo sa paggawa. Maya-maya mga Sir Idol, makikita nyo na may may nabuo na ako na ito, na kompleto na siya. Bali stopper na lang ang kulang sa ating ginagawa. Ayan Sir Idol, ayan ang aking pambutas, yung pinambubutas sa pintuan kung maglalagay tayo ng doorknob. Yun po ang sukat lang po. Ito na po yung aking unang nagawa. Ayan, may pintuan na. At didiskartehan na lang yan paano maikabit. Inaabot pala ako ng gabi mga Sir Idol, kasi hindi ko natutukan. Meron pa kasi akong pinuntahan. Pagbalik ko, ayan, konting gawa na naman. Hindi ko pa siya nalagyan ng pinto, yung isa. At didiskartehan ko pa yan kung paano siya maikabit dyan sa tagiliran na maitapat dyan sa may butas. Itong butas nga pala na to mga Sir Idol ay puputulin po natin yan at babaluktutin po natin pababa, at yung sa kabila naman ay pataas. Itatapat po natin dyan yung butas ng ating itlugan at didiskartehan natin, lalagyan natin ng pansabit and yung lalagyan ng belt na yung alambre na malalaki. Yun po ang aking naiisip na paraan dyan. Katulad lang din po sa aking mga naunang itlugan ng ibon na aking ginawa. Ayan ang ating double na kulungan. Practical lang tayo mga Sir Idol kasi konti lang naman ang diferensya ng single na kulungan at ng double. So yung double na po ang aking pinili. Ito dahil inabot tayo ng gabi, bukas na ng tuloy nito. Siguro makikita nyo na ito ng yung buo na talaga siya, yung nakakabit na. Ito na pala mga Sir Madam Idol ang kabuuan, yung tapos na siya. Ito yung pintuan na ng ating itlugan. Ayun po yung butas niya. At may stopper po akong nilagay dyan, ayan sa may malapit dyan sa bisagra niya. At ito yung isa kabila, ayan. Na-diskartehan mga Sir Madam Idol, nilagyan ko lang po yan dyan ng pansabit and nilagyan ko ng belt na alambre para hindi siya malaglag. Kasi kapag nalaglag po yan, sure po ako na ang ibon po natin ay makakalabas dyan. Kaya kailangan po natin siguraduhin na hindi siya malalaglag. Ayan, nakalagay po sa may ibabaw na yan, kung mapapansin nyo, mayroon pong alambre dyan na naka-belt. At ito yung ating ibon na ililipat. Ayan, para pag dumami, at least maluwag po sila doon mga idol.